Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin sa iyong Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang bisperas ng kapistahan sa inyong lahat. Hindi alam ang sagot. Mahal niyo ba ako? Huwag mo nang sasagot. Kasi baka pag tinanong ko kayo, mahal niyo ba ako? Sumagot kayo, mahal ko kayo, Father, and I love you too. Ito ang tanong ni Jesus kay Pedro. "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" "Opo, Panginoon, iniibig ko po kayo." Subalit, hindi lamang isang beses na tinanong ni Jesus si Simon na anak ni Juan. Tinanong niya si Simon ng 3 beses. Mga kaibigan, bakit kaya 3 beses pa? Pakiwari ko, ang kulit-kulit naman ni Jesus. Marami akong alam, ganun. Makukulit. Merong dahilan. Bakit 3 beses na tinanong ni Jesus si Simon kung
iniibig siya nito. Sapagkat nais makatiyak ni Jesus na iniibig nga ni Simon ang Panginoon. Sapagkat ang taong umiibig, ibibigay ang kanyang buhay sa kanyang iniiro. Hindi po ba? Kapag nanliligaw ang isang lalaki, sasabihin niya, ibibigay ko sa iyo ang buwan, ang mga bituin sa langit. Pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. Maliban sa Quiapo, kilala ako doon. Lahat ng pangako, buong buhay ay itatalaga, ibibigay sa kanyang minamahal. Handang magsakripisyo, handang kalimutan ang sarili para sa kanyang minamahal. Iyan ang nais matiyak ni Jesus kay Simon Pedro, kung bakit 3 beses niyang inulit ang tanong na ito, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Subalit alam naman natin mga kaibigan, na bagamat sinabi ni Juan o ni Simon Pedro, na 3 beses niyang minahal si Jesus, ngunit hindi natin nakakalimutan ang kanyang ginawa. 3 beses niyang sinabing mahal niya si Jesus, ngunit 3 beses na rin niyang ipinagkaila ang Panginoon. Iyan ba ang tunay na nagmamahal? Na dapat nagsasakripisyo, ibibigay ang sarili para sa taong minamahal? Na kung saan, nung si Simon Pedro ay tinanong ng mga Romano, mga kawal na Romano, hindi ba't kilala mo ang taong ito? Kasama-sama ka pa nga niya eh. Nakita namin eh. Tanong sinabi, hindi ko po siya kilala. Hindi po ako kasama, baka iba po. Yan ba ang taong nagmamahal? Kaya man, nakakalungkot. Minsan sasabihin, I love you. Joke lang. Pagka ganun ngayon, sa mga mag-asawa ngayon, ganun na. Honey, I love you. Joke lang. Wala na yung init ng pagmamahal. Sa pasimula pa'y sinabi sa kanyang iniirog, mahal kita 3 times a day. Cross my heart. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang aking sarili, ang aking buhay. Pero pagkalapos ng ilang taong pagsasama, katulad ni Simon Pedro, 3 taon lang, ayaw na. Hindi ko siya kilala. Ma at pa. Sino siya? Who you? Pero, alam niyo po mga kaibigan, ang pagkukulang na ito ni Simon Pedro, ang kahinaan na ito ni Simon Pedro, ay hindi tinignan ni Jesus. Bagkos tinignan ng ating Panginoon ay kung ano ang magiging responsibilidad ni Simon Pedro. He continues to profoundly love Peter. Sa kabila ng kanyang pagdideny, sa kabila ng kanyang makasarili, sapagkat during that time, nung tinanong siya kung sino o kasama siya ni Jesus, ipinagkaila, takot siya. Ililigtas niya ang kanyang sarili. Sapagkat kung sinabi niya kasama siya ni Jesus, sigurado, kasama siyang magpapasa ng krus. Kasama siya at that time na ipapako sa krus.
Huwag natin sisihin si Simon kung ipinagkailan niya man si Jesus nung siya'y tanungin kung siya ba ay kasama nito. Hindi nga siya sinisi ni Jesus. Hindi po ba? Narinig ba natin sa Ebanghelyo lang, ano ba naman yan? Sabi mo dati, love mo ako. Ngayon, di na. Sabi mo dati, wala kang iniisip kundi ako. Pero ngayon, iba na ang iniisip mo. Maraming nakakarinig. Masakit yun. Subalit sa kabila niyan, mga kaibigan, hindi kinundina, hindi ipinagtago yan si Simon Pedro. Sapagkat alam na Jesus kung ano at kung anong magiging ano itong si Simon. Sa kabila ng kanyang pagtalikod kay Jesus, pagkatapos na ipinako si Jesus sa krus, siya naman ang nagpapako sa krus. Mas matindi pa kay Jesus. Bakit po? Tanong niyo kung bakit. Ngayon, basta maragas na usapan. Gustong gusto. Bakit? Mas patindi pa kay Jesus. Sapagkat si Simon Pedro ay ipinako sa krus ng patiwarik. Upside down. Si Jesus. Diyan niya, di ba? Si Simon Pedro, sa taas ang paa. Nakakapangilabot, di ba? Ganyan ang tunay. Yan ang nakita ni Jesus kay Simon Pedro. Darating ang araw, talagang ipaglalaban niya ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya. Kaya nga po, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, kasalanan sa ating Panginoon, hindi. Simon Pedro, kung mahal mo ako 3 times a day, I love you not because of, but in spite of your denials, in spite of your weaknesses, in spite of your frailties, in spite of your inadequacies, unworthiness, I still love you, Peter. Sapagkat hindi nabawasan ang pagmamahal ni Jesus kay Pedro sa kabila ng kanyang mga kahinaan. Tayo rin po, mga kaibigan. Ilang ulit na tayo nagkamali. Ilang ulit na tayo tumalikod. Ilang ulit na tayo nagkasala. Pero paulit-ulit tayo sinusuyo ng Panginoon. Hali kayo. Follow me. Follow me. That's how God loves us. He loves us unconditionally. Hindi niya tinitingnan kung ilang ulit ka na, ilang beses ka na nagkamali, nagkasala. Hindi lamang second chances ang ibinibigay. Second chance or third chance ang ibinibigay ng Panginoon. Hanggat kinikilala natin siya na siya ang ating Panginoon, my Lord and my God, He will always love us. And He will always forgive all of us. Not only 7 times, but 70 times, 7 times. Kwenta rin yun. Mahina rin kayo sa math, di ba? Kaya wag na. Kaya po mga kaibigan, dapat kung tunay na mahal natin si Jesus, totoong katulad na si Simon Pedro, ipinagkailan natin, iniwanan natin, tumalikod tayo sa Kanya. Pero sana katulad ni Simon Pedro, pagdating ng araw, we are also ready to face our own death
in defending our faith. Saint Cyril of Alexandria wisely states that we are not worthy to be called Catholics if we don't depend or defend rather our faith. Hindi tayo mga Katoliko kung hindi tayo handang ipaglabang ang ating pananampalataya. Yan ang sinabi ni Saint Cyril of Alexandria. Katulad ni Simon Pedro, ang ating kapitatipagang patron, sana tayong mga nasasakupan ng Barangay St. Peter, ng Saints Peter and Paul Chapel, sana tumalima tayo sa panawagan ni Jesus, follow me. Sana sumunod tayo sa Kanya, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkukulang at kasalanan, sumunod tayo at isakripisyo natin ang ating sarili para sa Kanya, para sa ating pananampalataya. Iyan ang mensahe ng kapistahan ni San Pablo at San Pedro. Maganda rin pag-usapan sa San Pablo. Ano ang kanyang naging buhay? Sa simula, mamamatay tao. Sa simula, masama. Sa simula, kinakalaban niya ang mga sumusunod kay Jesus. Pero mayroong pagkakataon na siya, ang kanyang puso ay hinipo ng Diyos, hinipo ni Jesus, lumambot at sumunod kay Jesus. At si San Pablo nga ay tinaguriang the most traveled missionary in the history of the church sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Mamamatay tao dati. Makasalanan dati. Pero inuulit ko, katulad ni Pedro, hindi tinignan ng Diyos, hindi tinignan ni Jesus ang kanyang kasalanan. Ganun din po tayo. Sana po, huwag niyo sabihin, Father, sorry po. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Ang dami kong pagkukulang. Dami kong kasalanan, Father. Kaya nga, Father, hindi na ako nagsisintay. Huwag natin isipin niyo. Hindi ang kasalanan mo ang tinitingnan ni Jesus. Kung hindi, kung ano ka sa hinaharap. Magiging ano ka sa hinaharap. Meron tayong pare sa Archdiocese of Manila. Isang drug addict na kulong. Ngayon, pare, tumutulong sa mga bilanggo. Ganyan. Sabi nga sa wikang Ingles, God works in a very mysterious way. Ako nga, hindi ko naman plinanong magpare. Ang gusto ko dati, mother. Ano yun? Ano nasabi ko? Mabisyo ako. Sugarol ako ng mga kabataan ko. Hindi ako nagsisimba. Nag-chicks din ako doon. Mabuti ng chicks kaysa cats. Pero sa isang bigla, tinawag tayo ng Diyos. Ngayon ay 20 taon na akong pare. Kaya mga kaibigan, anong sinasabi ng Ebanghelyo? Ayon kay, kanina nga ba? San Juan. Sabi ni Jesus, follow me. Huwag niyo tingnan ang inyong sarili. Pakinggan niyo ang tinig ng Jesus. Sumunod ka sa akin.